Blurred siya. Why? Oh, why? Ay. Ayan. Hi! Kita ang pugpuan, filter. So, I hope okay na sa inyo ha mo ni ako ang kuan karon. Di na distracting. Sige, so I've sent naman no kanang nag-send ako sa inyo og atong questions.org. Pwede na to dito mo mag ask yung questions. Yeah, I'll be sharing my whole screen na. Ayan. Agad-agad lesson man dayon. Ayan. So, atong topic karon is balik na po tayo HPGE. So, that's settlements of soils and bearing capacity. Another kuan sa settlements of soils is compressibility of soils. Same na sila. Dan ang atong focus karon actually kani soil bearing capacity. Like lahi-lahi man na no. So, nato yung mga kinsa pa to dira nga mga processes pero ang ato ang i-focus is ang Terzaghi. Kailan tingali mong Carl Terzaghi no, the father of soil mechanics. Yun. So, recall ang takajut sa mga formulas. We have here normally consolidated soil, di ba kay sa ato ang settlement, di ba, tuluman to. But focus lang ta sa primary settlement, di ba, na ito secondary, na tertiary nga settlement. Dahil na po siya nga process, medyo taas-taas to. So, dito ganahan taas-taas. Actually, ang gagawas ra pud sa boards, kanila man pong primary, and gabalik-balik ra pud siya gawas. So, ang inyo lang hinumduman ani nga formula, kanila pud. More na siyang sigig balik-balik. So, normally consolidated, how many siya? This is normally consolidated, kani over consolidated, over. So, formula is CC. CC is your compression index. And then H is the height of your clay layer. Clay layer lang ha. Kani siya para lang jud sa clay. Ayun, pilang tibuok kuan layers. Then logarithmic ay over 1 plus E logarithmic PO or the overburden pressure plus the change of pressure over the overburden pressure. So kani siya nga term nayuban books nga ilang gamitan is PF or the final pressure. Then we have PO plus the change of P is less than PC or PF is less than PC. Muna nga form yung gamiton. And if greater than po siya muna nga formula ang gamiton. So, i-discuss na nako kajot. Nagikan ng mga formulas, no? Tinaman tayo diagram ang good ana. Wala na ko naka-include yung diagram. But supposedly, inani na yung diagram ani. Wait a minute. Nasa na yun? Ako'y codigs diri. So, sa over, so normally consolidated, naman siya, simple naman siya inana. Ang slope nimo dira mo imong CC. So, muna ginatawag nila nga virgin consolidation. Sorry sa kung agi. Line. So, sa ubos, naadiri ang imuhang pressure. Pressure, tapos diri imuhang void ratio. So, kani siya here, let's just say from here, paigon diri, kani siya. Kaning nabaga lugar nga part. That is the change of E. Kani siya is PF and this one is PO. Then ang change niya is change of B. So inani gikan ang formula. So CC tapos E. If makabantay mo, kani siya PF. So that's just PF over PO.
Ayan. Pero pag abot sa over consolidated nga soil, ang ihang diagram ana lahi na nakay murag if na siya isa ka kuan lahi na pud din iyang slope diri. So you have here your P again and E. Now sa PF is less than PC. Kanang PC, that is your pre-consolidation pressure or your maximum consolidation pressure. So kibali mo na siya ang pressure sa imong soil before siya na butangan aning change of pressure kani siya. So let's just say mao ni imong PC. And then lagyan natin imaginary line here. Nadiri imuhang CS and muni mong CC. So kani siya muni siya imuhang virgin consolidation line. Kani siya muni mong recompression line. So, di ba kay nakabutang diri nga ang PF nimo is less than PC. So naara siya diri. Try mo PF. This is PO. And this is change of P. Mao ra man nga line ang imuhang basihan. So sa ato pa CS lang ang nasa formula. So muning CS ang imuhang gi-consider diri. Tapos PF over PO. This is basically equal to PF over PO. PF is equal to PO plus change of P. Mura man na siya dira. So it's basically equal to PF over PO. Now what if kay mao man ni ang imuhang PF, di ba? Mao man ni ang ingon. Naa daw kuno diri ang imuhang PF. Now what if ang imo daw kunong PF is mas dako siya sa PC. So na siya diri. So unsa inyong nabantayan sa diagram, aha naman iyang slope. Kani apil na pud ni siya diri nga portion. So mo na ni ang ato ang new nga PF, PO gihapon na diri. So pag construct na to sa formula, duha na CS and CC. That's why mag-consider na ka og CS and imong CC. Notice sa logarithmic nga portion, that is just sa CC kani nga portion here, that is just PF PC man na PF over PC. No? Sa CC PF, this is basically PF over PC. Then sa CS nga portion, it is PC over PO. Over PO. Diba? So makita nimo ang pattern. Makita lang pattern. Inana siya class ang kuan. Di na kayo nako ipakita ang derivation ana na derivation mong gud ani. Gikan ani nga table. So di na kayo nako to i-expound. Pero at least na mo'y guide if ever man gani malimot bitaw mo nga hala unsa ganito ibutang diri CSCC. So is it swell index or compression index? So at least na mo'y guide ng slide. So swell index usually given ang swell index, but if dili gani siya given, imong gamiton is CC over 5. Napoy uban nga ihatag pud niya ang formula. So napoy uban nga wala. So might as well memorize this one, CC over 5. Then compression index, you have two formulas. Actually dili lang jud siya duha. Daghan ta og formula sa compression index, but this one is for undisturbed soil, that is 0.009 LL minus 10. Then kani siya another formula na pud siya sa compression index. Naputoy another formula ni remolded manata, which is 0.007 lang pud iyaha, then LL minus 7. So for over consolidation ratio, mora ni siya ang formula PC over PO. Naay mga problems nga dili ihatag ang PO or dili ihatag ang PC pero ihatag niya ang OCR.
So, igura ninyo i-substitute, then shift solve lang dayon kung unsay wala nga value. Coefficient of compressibility mo niyang formula. Volume of compressibility mo po niya yung formula. So, daghan kayong formulas, no? Ma'am, daghan na kayo memorize nga formulas. But unfortunately, memorize jud na siya. Wala ko'y mahatag ani na mnemonics. Lagi wala kayo siya mnemonics class, unfortunately. But sige yung solve para sa gingon ni Marga kaganina or ni Mr. Bobs ganina is sige ninyo solve hantod na maana na po dahil mo ma-memorize po dahil na ninyo. So, also, if makabantay po dahil tuod mo sa formula, gabalik-balik siya, no? Ang structure ba? So, murag ang structure sa iyahang formula kay blank h over 1 plus e logarithmic tuk-tuk over chu-chu-chu. So, kaning numerator ug denominator ani, it's either PO, PC, or PF ra na siya. Tapos kani siya dire, kani nga box, it's either CC or CS. So, inana ra ang kuan niya, formula. Sige, mag-practice problem ta. Consider the soil profile shown in the following figure. Ano man ang figure, anak ma'am? Nasa sunod. The soil is subjected to a uniformly distributed load. So, natay change of pressure kani. On the ground surface, the sand is such that unit weight daw sa tong sand is 16.5. Saturated unit weight is 19.3. Underlaying clay has a saturated unit weight of 20.5. LL given. Void ratio is given. CS, gatag-gatag formula, 0.25 cc. And then depths H1, H2, H3 are shown. So, money. Determine the primary consolidation displacement of the normally consolidated clay layer. Normally consolidated daw, meaning katong isa ka formula, itong pinakauna nga formula itong gamiton. Diba? So, that's just, then, given ba itong CC? Halita. Wala. Dili given na itong CC. So, isolve sa nato si CC. Dara. Solve niya ang CC. We got 0.252. Then, given man si H. Dara. Muna itong H. Ang tibuok. Change color. Ang tibuok clay. Kani. Ana. Tibuok height niya 4 meters. Then, 1 plus EE. Given naman ni PO, may wala na given mo niyang gisolve dire. Ang ato ang mga unit weights gipanghatag man, no? And I believe kabalo naman tingali ang all. Igi-discuss man ni Ma'am Dea sa inyo, ha? Ang unit weight, i-multiply siya sa kada height sa layer para makuha nimo ang kibali mo na siya effective pressure paingon diri sa tunga-tunga sa imong clay layer. So, kwaon nimo ang effective pressure sa kaning tibuok nga layers. Wala nilabot ni diri. Taman ra ka sa tunga sa imong clay. Okay? So, that is just 16.5 given naman ang kada unit weight sa ato ang soil, pati na po ang saturated, di-deduct lang dayon niya og unit weight sa ato ang water, no, nga 9.81 kay saturated man. Y prime man na dapat. Anak man na siya, di ba? Then, daraw, H over 2. So, that's 4 over 2. Kuha nimo ang value, 82.85. So, git-note lang dayon nato. Pwede na ninyo i-shift store sa inyong calculator. Substitute na po dayon nato balik ang tanan nato mga values. So, we have CCH over 1 plus
I-substitute na to balik. Then, we got a value of 0.0738 or 73.8. Take note, kaning imuang 4 here, pwede ka magbutang dirag 4,000 mm. Ang imong answer, ana, naka-mm na dayon. Kay naka-meters man diri, meters man imong gi-input nga value, ang mugawas kani. Pero if imo na siyang gi-mm, kani ang mugawas nga answer. So, either way, it's fine. Number 2, determine the primary consolidation for the clay layer specified in the previous problem if it has a pre-consolidation of 95 kilopascals. So, nanatay value sa atong PC. So, first things first, ato siya siyang i-compare sa ato ang PF. Ang ato ang PF nga na-solve, that's just PO plus P, change of P, di ba? I-compare na to siya sa PC. Since atong na-solve is 113.95 man, that is greater than 95. Meaning, mas dako siya. So, atong gamiton nga formula is kani. Atong na ay swelling index and compression index. So, actually, guys, ang ato ang problems karon kay puro direct substitution. So, wala kay tay Caltech na ma-discuss right now. Unlike sa katong inyong steel ganina nga na Caltech. Karon wala jud kay siya Caltech. So, more on formulas and direct substitution. Mo na lang ingon nga sa HPGE, daghan kay formulas. And you need to memorize all of it. But, again, katulagi, sa sige mong answer, ma-memorize yun na nimo. So, CS, H, over 1 plus E, PC over PO, same here, pero PO plus delta P over PC na din siya. Substitute tanan values, kay given naman, di ba? Given naman si change of P, katong 31 kaganina, PO, na-solve na nato, PC given. CS, wala pa na nakuha, pero given ang formula. I-substitute lang nato, kuha na to 0.063. So, substitute, everything. You get 0.0501 meters or 50.1 millimeters. Gets ra? Next is, given the coefficient of consolidation CV is equal to 0.24, how long will it take for 75% consolidation to be over in the field? So, sa kaninga question class na ay depende magud sa problem, na ay uban nga kani siya nga problem gipapangita kanina ay CV na ay TV na U na ay graphical representation ani, so na ay murag logarithmic man at nga chart murag paana siya nga if dili given ang formula possible, or matingala mo nga nainani nga problem inyong ma-encounter pero ang gihatag is diagram. Ang paggamit ana usually murag U man ata here tapos TV dayon. Kay bali imo lang din siyang i-target depende sa kung unsay naa diri nga mga values. Murag 60%, tapos may taon nimo asa dira sa 60%, tapos may taon dayon nimo asa si TV sa 60%. Inana siya. So, karon kay wa man gihatag ang diagram pero aware man taon si formula, ato lang gamit ang formula. So, that's 0. According sa formula, if ang imuha daw kunong U or imong percentage is equal to 0 or paingon siya to 60%, imong gamiton nga formula for TV is kani. But if it is greater than 60, imong gamiton nga formula kani. Kay tungod ang ato ang U is 75% man, greater man siya sa 60, atong gamiton is kani nga formula. Diba? So, balik na po din, substitution. 1.781 minus 0.963 logarithmic 100 minus U percent 2. And you get a value of 0.477. Di pa na mo ang answer. TV pa lang na. Ang pangita man is how long will it take. So, ang time.
Mo ni ang formula for TV. Nani sa to ang summary nga formula. So, TV is equal to CVT over HDR squared. Now, kaning HDR class, take note of this one because duha ni siya. It's either i-divide nimo siya sa 2 or i-divide nimo siya sa 1. I-divide nimo siya sa 2 if drain siya both sides. Unsay pasabot sa drain siya both sides? Unsa ang mga soil nga ga-drain? Diba atong sand? So sa ato pa, if ang imuhang clay is in between sa sand, then pasabot, it is drained on both sides. But if ang imuha ganing soil or ang layer ng imong gina-focus right now is kuan siya sand sa pikas nga layer tapos sa ubos dili, di pasabot over one side lang ang drained nga portion. So i-divide na nimo siya og 1. Pero sa atong example, sa atong diagram, as you can see, mo man itong layer, sand ang nasa taas pero sa ubos kay rock. Meaning, unsa man siya? Is it divided by 1 or divided by 2? Since sand man diri sa pikas side, isa ra man, di man pud sand sa ubos, kaning rock dili man pud siya ingon nga permeable nga layer, di ba? So, over 1 lang siya. Meaning, hindi ka change ang imuhang height sa imuhang here. So, HDR nimo is still gonna be 4 meters or 400 centimeters. Why centimeters ang gigamit? Centimeters ang unit sa imuhang CV. So, given na ang ato ang TV, HDR, given si CV, makasolve na nato si T. Pila ang T? 318,000 minutes. Convert to days, kuha na to 220.83 days or round off na to 221 days. Gets ra? Gets ra, class? No questions so far? Wala, ma'am, kay direct substitution naman good siya. Sige. Let's continue. A 2-meter clay layer has a void ratio of 0.92, a specific gravity of 2.72, and a liquid limit of 40%. Above the clay layer, na daw ko 3 meters na layer of sand. And then, wait lang. Has a 2-meter clay. Muni ang clay. Above the clay layer, muni ang 3 meters of sand. The water table is located 1.6 meters below the ground surface. So, muni ang the ground table is located 1.6. Dara si 1.6 meters below the ground surface. So, muni si ground surface. A 3-meter thick backfill is placed on the ground surface with a unit weight of 17.3. So, kani siya, muni siya ang imuhang backfill. Backfill na siya. Compression index of clay. Simple. 0.009 times LL minus 10. Di ba? Kuha na to, 0.27. Next is effective pressure at midpoint of clay. Effective pressure at midpoint of clay. Midpoint of clay is here. Effective pressure, that's from the surface na dayon. No. So effective pressure ni mo gikan diri pa imong dira. So pila. But before na to na makuha, isolve sa nato ang mga unit weights sa ato ang mga soil. So balik na tong basic na to nga kanang geotech na to nga mga soil properties. So moist sand man daw mo niyang formula GS over 1 plus E
times the unit weight of the water. So that's just 17.13. Muna imo ang sand. Moist sand. Muna siya diri. Next is saturated sand. So that's basically, this is GS plus E, 1 plus E times YW. Diba? Mo na tong formula. Tapos, since submerged man, we need to deduct YW. Okay, saturated, diba? So, ang Y prime is equal to Y sat minus YW. So, mura na siya. So, 20.40 minus 9.81 is equal to 10.59. Tama na siya diri. 10.59. Then, sa clay na to nga layer, this is 8.79. So, na dayon na to, pang-multiply lang na to siya sa tagsa-tagsa niya nga mga height. So, 17.13 sa kaning height. Ay, wala pa din na-consider ang backfill, ani. 3 minus 1.6. Oh, wala pa din na-consider ang backfill, ani class. Diri pa siya taman. So, we have 17.13 times 1.6, kani siya nga layer, plus 20.40 minus 9.81 times 3 minus 1.6. So, kani nga nabilin nga height niya dire. Yep. 18.6 minus 9.81 kani 8.79 times 1. 1 kay katunga naman sa 2 meters itong gigamit. 1. So that's basically equal to 51.002. That is the effective pressure at the midpoint of the clay. Mo pud na ang ato ang PO. Primary settlement for normally consolidated clay. Unsa ganito tong formula? CCH 1 plus E arithmetic PO plus the change of P over PO mo gani? Yes. So, balik lang din sa itong substitution. Ako, gisulat na lang, maligihapon din. Substitute na to balik. 0.27. Given naman ni siya. Ako man to nakabutang. Tara de, 0.27 na-solve na to. Tapos, ang height sa to ang clay is 2 meters. So, notice, ang yung gigamit is thousands kay naka-mm na siya. Then, 1 plus 0.92, E sa ato ang clay layer. Okay, clay layer, dyan ni siya always. Logarithmic times, logarithmic of 51.02 plus 51.9. So, 51.02 plus 51.9. Hindi ka rin 51.9. Change of P. Nasa na yun? Ay, daradi ay. Change of P is from your backfill. So, gikan sa imong backfill, mag-create magud na siya og pressure sa imong soil sa ubos. So, imo din gi-compute ang pressure ana nga iyahang na-produce, and that's just basically equal to the unit weight of your backfill times the height sa imong backfill, which is 17.3 times 3 equal siya sa 51.9. So, mo ni siya ang 51.9. Mo ni imong change of P over PO balik. So, you have an answer of 85.71 mm as your primary settlement sa imuhang normally consolidated clay. Gets? Gets your class? Thumbs up if gets ra. Wala kay questions. Diba? So, sige. Let's proceed. The soil profile in the figure consists of a 9-meter layer of sand underlain by 6 meters layer of clay. To.
9 meters of sand. So, kani siya daw kuno. This is sand. Then this one, this is clay. Right? That's what you mean by underlay. When you say underlay, na siya sa ubos. The location of the water table is 3 meters from the ground level. So, from 3 meters, na diri ang imuhang water table. The building to be constructed will cause an additional pressure of 50 kilopascals on the ground. So, kani daw kuno siya, pressure dira, this is change of P equal to 50 kPa. What is the primary settlement of the clay layer if, number 1, clay is normally consolidated? So, kani siya class kay kung ano na dyan, balik-balik atong process, direct substitution. Unsa ito itong formula ani, unsa ito itong formula ani, unsa ito itong formula ani, kita na to na ron. So, ay. So, before na to ma-solve, no, unsa ito itong needed na mga values, diba, need na to si C, need na to si H, given na. Ang E, given na pod, diba? Unsa pa may kulang? Ang ato ang change of P na, PO, wala pa. PC, na pod. So, PO na lang ang ato ang wala. So, isolve sa na to si PO. So, from here, given naman, o sayo na kaya itong life, di na mag-solve atong kuan kay gihatag naman ang unit weight daan. So, igo na lang nato siya i-multiply sa height. And take note, mag-deduct pa ta ni og 9.81 kay y sub ba itong gamiton. Y submerged times h ba na dapat. So, PO is equal to, that's just y, h, da-da-dan, da-da-dan. Kani siya, mo ni siya ang ato ang clay, mo ni siya ang nasa tong clay, kani siya, mo ni siya ang ato ang sand, di ba? 6 meters nga layer, 6 meters nga sand. 6 meters nga clay, then 3 meters nga dry. Muna siya. Okay? Kuha na to si nga value is 127.71 kilopascals. Substitute na to siya sa ato ang formula. This is CC, by the way. Typo na. Naka-mm na daan ang imuhang height, o. Diyan sa pumina dito. 127.71 plus 50 na to, change of P. Kuha na to ang value nga 158.94 mm. Next is ang sa pre-consolidation pressure, PC is equal to 190. 190 is, so, i-compare sa na to siya sa PF. Diba? PF is equal to change of P plus PO, which is equal to 50 plus 127.71, which is equal to 177.71. Right? So, unsa man na siya, mas gamay, di ba? So, that's PF. Mas gamay sa PO. So, itong gamiton nga formula, kanilang. Itong mubo. So, swelling. Swelling index, itong gamiton, given ba sa swelling index? .036. Dili. So, imo pa siyang isolve, tapos, i-multiply din mo balik sa height. Same formula. Substitute balik ang tanan mga needed na mga values. You get a value of 31.79. Next is, ang i-compare daw nimo siya sa pre-consolidation pressure nga 170. 177 man na ito na-solve. So, mas dako si PF kaysa kang PC. So, sa ito pa itong gamiton is ang katong taas na equation. Yan. Direct substitute. Ay, hala, naputol lagi ni. Naputol siya.
Wala na pil tong sumpay ani. So that's 0.36 times 6,000 over 1 plus 0.95 logarithmic. Logarithmic, man to. CC. Actually, kani. Ano, bakit ganito? Parang wrong. Wrong talaga siya. 0.072, 6,000, 1 plus 0.95. Pila di sakto, ani. Ato na lang isolve. Ay, pagkabantay at ito. Discard. That's basically 0.072. Chook. 6,000 over 1 plus 0.25 logarithmic 7. Nope. Wrong dyan siya. CS H 1 plus E logarithmic PC, pila itong PC? 170 over PO. PO na to is 127.71 plus 0.36, right? Kay CC mo na. 6,000 over 1 plus 0.95 logarithmic 177.71.5 over 177.71. Ay, syntax error. Plus. Nope. 7177 plus 150. 186. Dapat 186 siya. Kindly try to resolve if same ba ang magawa sa inyo, ha? Okay, sayop siya diri sa kuan. Anyways, 0.95. 0.072. 170 over 127. 136. 177.71. 186.46 siya dapat. Gagad siya, mali. At ayun. Try to recheck sa inyo ang end if sakto ba akong solve. Next is, okay, matingalitaan nyo, no? Direct substitution lang man, we just need to identify if sakto ba ang formula nga imong gigamit and ang imong pag-substitute. So, third lagi, soil bearing capacity. Muna siya ang formula. So, upat ni siya kabuok. We have strip, square, rectangular, and circular. Ano sa maning strip, ma'am? Muna siya ang imuhang strip. As in like, ano siya taas? Muna siya o wall footing. If familiar mo si itsura sa wall footing, inana siya. Isa siya ka strip. So, taas na siya nga kuan. So, sumpay na siya inana. So, mura siya wall footing, kanang strip nga footing. Square is square ang iyang itsura sa dimension sa imuhang footing. Rectangular is
rectangular, then circular, munday niyang formula. Now, notice, na ay mga variables here nga gabalik-balik. C and C, C and C, C and C, C and C. Q and Q, Q and Q, Q and Q, Q and Q. Y, B, Y, and Y, Y, B, Y, and Y, Y, B, Y, and Y, Y, B, Y, and Y. So, kani siya nga mga values, kaning mga, kanang 1/2, 0.4, kani siya. Mo siya ang yung natawag na K. Natay table ani later. So, ang inyo na yung, ay, namay ko ana ninyo. Ang inyuhang memorize na ni kanilang man, ang base sa formula. Kaning C and C, Q and Q, and B and Y. Ay, Y, B, and Y. Ang maglahi-lahi na lang dayon is ang iyahang murag factor or coefficient diri nga side. Take note, imong Q is YDF. Gamma DF. Unsa nang DF? Mo ni siya. Unsa nang gamma? Mo na siya ang unit weight sa imong soil. Now, ang problem ani, if kana ang imuhang hinumdumon, kaning YDF, what if lugar di lahi og kuan, lahi ang kuan sa imuhang soil diri? Like, lahi ang unit weight here, ug lahi ang unit weight here. Maka-answer pa ba mo? Kani here. Nabutan ta lang, kani siya kay sand, kani siya kay clay, o. Saan man nimo? Nga lahi man iyang Y. So, mag-vary ang formula sa imuhang Q. I do not recommend nga inyong memorization ang YDF. Kani siya ang gamma DF. Because, mag-vary man gud siya depende sa situation sa imong soil. But if lugar imuhang water table na diri pod, so maglahi pod ang imuhang gamma here, imuhang pong gamma diri. So, na may mga cases, no? But I really do not recommend nga i-memorize ninyong case-by-case scenario. Anyways, naaman to'y another ana. So, hatagan na ito mo unsaon din na siya. Then, ang kaning NC, NQ, and NY, normally, or usually, ginagiven ni siya. Given ni siya always. Napoy times, nga dili siya given, inyuha siyang pangitaon sa table. Or, if dili gani jud siya given, na jud times nga isolve ni siya. Na may formula ani actually. Pero wala na namo i-introduce kay sa problem sa mga CRF bitaw, if nag-try na mo answer og CRF or naka-open mo og CRF, ang iyang NC, NQ, and Y, it's either given or night table nga gihatag, which is, ay wala gipakita, which is kani nga table. Okay? So medyo taas-taas to siya, pero dali among gamiton ng table. Then, duha man general shear failure o local shear failure. Similar sila og formula, but more commonly, kani mo ginagamit, kaning general shear, kaning 1.3, 1.3. So, ayaw na kayo mag-focus, ani. Kaya wala pa na ata ni na nagawas. Then, mo no ang summary sa katong K. Diba, anak ko nga, nakalahi kay Kira. So, ang structure sa formula manggod kay KC, CNC plus KQ, Q, NQ plus K gamma, YB, and Y, di ba, ana? So, ang maglahi-lahi nga value, kani, and kani. At kaning KQ, 1 naman na permente, so, mura kagwala dira. So, ang nabilin Q and Q na lang. And, if tanawon nimo ga kaning long, square, and circle, mura siya gasunod do. 0.3, 0.4, 0.5, 1.3, 1.3, 1. Then sa rectangular, lahi siya o formula. Sa akong nigawas bini nga problem sa among boards, kani siya. Katong November 2024, nigawas ni siya nga problem. Not really the exact problem, but ang kani nigawas ni siya. Kani nga topic, nigawas siya nga topic,
Tapos ang gipapangita is ang rectangular nga footing nga pressure. Ang nakaapan is gihatag ang formula ay gihatag ni nga table pero wala ning rectangular. So wala ni siya. Pero ang gipapangita kay kani. So it's so sad if na-memorize ni mo ni tapos wala ni mo ni na-memorize. So dapat memorize jud ni apil. No? So good for those na nakakuan jud ani nakakuha jud ani kay simple jud ta siya nga problem if na-memorize ni niya nga formula. Gihatag ang formula ha, gihatag ang mga values kani siya gipanghatag ni. Pero kani exactly kani siya wala siya gihatag. Kani lang jud gihatag. So mo to no. Actually na lesson pud siya sa mo ang review tapos ay multo man gud nako ni. So memorize ni ninyo para dinhi mahimo ninyong multo. Kaning rectangular shear. Okay. By the way, kaning B ani nga kaning B is mo ni siya ang shorter side sa rectangular. Ang L is mo ni siya ang longer side. So same lang gyapon siya process. Wala man gud kay sample problem ani. And inani no. So ako man good is galibog man gud ko unsa ang pagkasunod-sunod ani niya. So if circular laon saon lugar na siya. So gihimuan ako siya diagram nga like nga murag mas easier siya sa ako hinumdumon. So mo ni akong gihimo circle, mo ni ang square, mo ni ang strip. Yung tan-awon nimo siya mo siya tao. So ako lang din gihinumdumon nga gikan sa circle 1.3 na siya. Nya siyang lawas 1.3 gihapon, 1 siya sa ubos. Nya gikan sa circle pod sa katong mo ni siya ang KC, di ba? Ang K gamma niya or ang KY niya, mag-start siya sa 0.3. Then, magkana mo kasaka. So, ginana na ako kay para ma-memorize, ay mas dali na ako siya ma-visualize kung sa'y gamiton nga K. So, nanas ninyo if i-apply ninyo ni or like, namoy mas better pa na way para di mo maglibog. Ako lang man ni. Then, wala na siya, no? B. Wala lang ko kakuan aning rectangular mo nang namulto jud nako siya kay wala ko siya gitimaan. Kay giingnan may basig mo gawas pero ihatag basin daw ko no ihatag ra ang formula. Kay ang previous daw ko na mga exams adto is gihatag ra ang formula. So I was expecting na ihatag ang formula. But unfortunately, wala. So, nagbana-bana na lang ko adto kuan solve. Dahil na din mahimo na din kang kuan na imong kaugalingong Carl Terzaghi naghimo-himog kaugalingong formula. But true enough, makakuha ang gyapon ka og murag medyo if gamiton nimo ning formula sa game makakuha mo kag approximate nga answer. Sige. So, muna akong pasabot no nga naay klase-klase nga case. Yeah. So, naay klase-klase nga case. I do not recommend nga kanin yung timanan. Ayun yung timai. Kay murag medyo familiarize siya. Sure. But dili kay siya like murag hala unsa ni siya case 1, kani siya case 2, ay kani siya case 3. It's really not important. Ang pinaka-basic na tunong bitaw ani class, effective stress rigid na siya. Okay? Kani siya effective stress. Kani pod effective stress ra gyapon no? Effective stress ra man ang formula tanan. So para ma-summarize, taas kayo ni summarize. To summarize ang katong case 1, case 2, case 3, and case 4. Effective stress ra imong gamiton. For case 1, ang sa case 1 man good, ang nakabutang diri ang water table in between sa pinakaubos imong footing o sa ground surface.
Then notice ang iyang formula kay kani. Oh. So kani daw ko nga so mura sa ana siya. Ana plus y sub h. This is D1. Then D2. If you can notice, effective stress siya class. Effective stress or effective pressure sa imuhang soil gikan sa surface paingon sa bottom sa imuhang footing. Okay? Same with this one. Sa case 2 daw kuno, ang water table nimo is naa daw kuno sa bottom. So sa ato pa dili mag-change ang kuan iyahang ano daw ni? Dili mag-change ang unit weights imong soil kay dry raman siya tibuok nimo height diri. So same raw formula YDF. Pero effective pressure gyapon imong gipangita, di ba? Kani diri lugar, ang imuha daw kunong water table is naa sa pinakaubos. Maapektuhan ba day ang diri nga mga part sa DF, di ba dili? So same gyapon imong effective pressure. Kani po diri naa daw kuno diri in between. So same ra gyapon imong effective pressure. Unsa naman po ilahian ni ma'am? Pag-abot na pud layo nimo sa imuhang YB. Again ha, ang Q, that is just the effective pressure from the ground surface paingon sa imuhang bottom sa imuhang footing. Kani siya, mo ni siya imuhang Q. Okay? Ang imuhang YB, di ba ang YB, if you can notice, YB, that's just YH, di ba? Pero kanang tibuok intiro YB nimo nga formula, that is also simply the effective pressure from the bottom of your footing paingon sa designated nga depth sa imuhang soil. And nagkanang depth sa imong soil nga imong gamiton dira is equal sa base sa imuhang footing. So kibali if ang imuhang footing diri is 4 meters, ang depth nga imong i-consider diri is also 4 meters. Again, if 7 meters, grabe ka lalumba. Ay, grabe ka dako nga footing kay 7 meters man jud. 7 meters, idi 7 meters pud diri. If 1 meter lang na, idi 1 meter lang pud diri. Now, unsa may lugar mahitabo if lahi-lahi, di ba? Case 1, case 2, case 3 man. Case 1 is na daw kuno diri ang water table. Na diri. Daw biyon sinahitabo sa imong soil sa ubos. Di ba anak ko, effective stress or effective pressure ang gamiton diri. So sa ato pa, since na case 1 ha, na daw kuno imuhang water table diri. Na daw kuno imong water table diri. So unsay mahitabo sa effective stress nimo diri? Unsay formula, di ba Y times B? Take note, submerge. Okay? So Y sub B. And then, unsa pa may another situation? Effective stress, what if lugar ang imuhang water table is na daw kuno punto jud diri sa imuhang like tutok siya diri sa ubos sa imuhang footing. Natunong siya dira. Same gyapon, di ba? Kay na-saturate man ni diri nga portion. Saturated siya diri. So same ra gyapon. Equal siya sa imuhang YB. Now what about if daw kuno ang imuhang water table is D is less than B. So, kibali, mo daw kuno water table na adiri. Sinitabo sa imong soil. Erase na to. So, sinitabo sa imong soil. Naa na kay dry diri nga portion, naa kay saturated diri nga portion. Diba? So, buton ta lang. Gamma 2 and gamma 3. So, ang mahitabo sa imong formula, effective stress man. So, ang formula nimo diri is basically Y2
kay y2 lugar ko nuhay ni diri niya y3. y2, let's just say kani siya is h2. Kani po siya h3. So that's just y2 h2 plus y3 submerge kay saturated man times h3. Gets ra? Gets ra class? Can I get thumbs up if gets lang? Diba? Ingon ana ra. So, ayaw na to, itong daghan pa kayo nga mga case. Case 1, case 2, case 3. Ayaw na. Just remember na effective stress siya. Again, akong ibalik-balik jud. Ang Q is just the effective stress from the surface paingon sa bottom sa imong footing. Ang YB, tibok YB ha, is the effective stress from the bottom of your footing paingon sa depth sa imuhang footing, which is equal to the base of your footing. Okay? Ana na siya, class. So na the formula sa ato ang allowable bearing capacity. Every time na ay allowable, no, namo dyan na siya, ikuan mo dyan na siya sa ato ang factor of safety. So, you have your QU nga ma-solve, imo na siyang i-divide sa factor of safety. Then next is net allowable. So, when you say net, nakag-deduct. Gikan sa gross, imuhang gideduct. Unsa imong gideduct ang imuhang Q, which is equal to YDF or the vertical effective stress at the foundation. Again, dili ni siya always YDF. Ha? Depende siya sa imuhang soil o kung asa ang asa ang position sa imuhang water table. Okay? So, muni siya ang katong table, no, kaganina, general shear failure may gi-focus diri. So, sample problem na ta. A square footing 4 meters on a side is founded 1.2 meters below the ground surface for a bulk unit weight of 20 kilonewtons per meter cube. The cohesion strength, so given si C, no? So, 4 meters daw kuno siya diri, so 4 meters. 1.2 imuhang DF. Bulk unit weight of the soil is Y20. The cohesion strength, that is C, is equal to 10. And the internal angle, the angle of internal friction, rather, is equal to 20. Under the condition of general shear failure, evaluate the following. Okay, use the Terzaghis bearing capacity factors. Ayan. Balik ta sa table. So, yung nakaingon, 20 degrees. Although given naman dire, oh. So, di na kami nag-table. But, for the sake ng pag-gets mo, unsaon paggamit sa table, 20%, pangitaon na to diri asa si 20%. Degrees, di ba? So, 20%. Dara si 20%, oh. 20%. Ihato na yun na siyang ikuan diri. 17.69, 7.44, 3.64. Mo ba? Oh, mo jud. 17.69, 7.44, and 3.64. Same ra. Ang gipapangita, cohesion strength, soil overburden, and footing dimension. Managikan, ma'am. Saan mo nag-solve? Katon, na siya dito sa itong formula. Batas mo itong formula, ibahin-bahin na dayon siya. Cohesion strength. Mao di ba niya itong formula? Asa man ang cohesion strength ani? Cohesion nang may gipapangita, di ba? So kani, mo ni siya itong cohesion. Kani lang na term. Kaya mo lang pinay cohesion, di ba? So mo ni siya ang imuhang pressure due to the cohesion strength. This is the pressure due to the soil overburden. And this is the pressure due to the footing dimension. Dali raman siya ma-differentiate class. Because cohesion strength, na cohesion. Soil overburden, man diri ang naay equation nga magamit ka o katong naay overburden bitaw nga pressure. Kibali ang soil kay makatapon og so kani siya, di ba?
mo man ito ang soil overburden. Naraman diri ang bottom sa to. So ano siya? Kung nakatambak siya sa imuhang footing. Diba? Muma na siya. Mo na imong soil overburden. Imuhang footing dimension, ahaman diri ang equation nga nagamit ka og footing dimension. Diba mo ning B? B is your footing dimension. Diba? So, kani, B imong gamiton. So, mo siya ang footing dimension. Nga formula nga imong gamiton para ma-solve si number 3. But since number 1 lang man, cohesion strength, mo ni siya. 1.3 CNC, 1.3 times 10, 17.69 is equal to 22.97. Right, 229.97. Muna na itong final answer. Yay! Diba, dali ra kaayo if na-memorize lang ni mo ning tibuok nga formula. Pak! Unta, maswertihan mo no, nga mugawas ni sinyo ha. E para igo na tayo mo substitute. Okay, so sa soil overburden, Q and Q ra dayon. 20 times 1.2 times 7.44. This is YDF. Diba? Muna ang effective pressure na to here. Since dry raman siya, muna itong gamiton. Okay? So we get 178.56. Next is footing dimension. So last, kani. 0.4 gamma YB and C. So the answer is 116.48. Diba? Dali ra no. Number 2. Pila din itanan to problems. A square footing 2 meters on a side is founded 1.2 meters below the ground surface, for which the bulk unit weight of soil 20 kilonewtons per atong i-draw. So square footing. So balik ta tong formula no 1.3 og pila to isa square. So ito nga 0.4, right? So 1.2 daw ko no mo na imong DF. 2 meters, mo siya sa 2 meters. Imuhang Y is 20, cohesion is 10, internal angle, it's 15. Under the condition of general shear failure, evaluate the soil bearing capacity. Use Terzaghis bearing capacity factors. If groundwater table is more than 2 meters. Okay, more than 2 meters daw. So, ato ang groundwater table 2 meters. So, let's just say ana. I know. Wrong. Sabi dito, below the bottom. Below the bottom of the footing. So, 2 meters. Naman dito nakasulat. 2 meters below the bottom. More than 2 meters. More than 2 meters. Ang imong depth nga gina-consider is baka ni siya, this is still B, right? Which is equal to 2 meters. Imong water table nara diri. Imong soil nga gina-consider is 2 meters lang. So maigo ba ang ato ang soil sa water table, di ba dili? Dili raman no, wala raman, di raman siya maapektuhan. So sa ato pa, dili mag-change ang ato ang soil pressure, ato ang effective pressure dira. So ato ang formula, balik ta sa katong basic, katurang YH diretso. So di na ta mag-minus 9.81 pa or mag-change sa height. So igo na ni direct substitution. For square, kung sa na to si Q, no? Unsa to tong Q? Effective stress from the top to the bottom of the footing. That's just YDF. Dry man. So 1.2 times 20, 24. Wa man na change no, di man ma-change ato ang kuan. So as is ra ni atong formula sa YB.
Direct substitution everything. Given naman si mga factors na to, NC, N cubed, and Y. Kuha na to ang answer nga, 299 kilopascals. Very easy. If the groundwater table is at the bottom of the footing, ang groundwater table at the bottom of the footing, muna daw ko na ni. Always, mag-consider, diba ta dire? O 2 meters. Diba? B is equal to 2 meters. So, unsay mahitabo sa ato ang effective pressure sa ubos? Na usab. Na saturated naman ni, diba? Saturated naman ni diri. So, lahi na po datong gamiton nga kuan, dili na katong Y bilang. Kaning ato ang Q, ma-change dili na. Kaya di man kaabot imong water table dira as is nang gihapon to YDF. Pero sa ubos, since na Y saturated naman ay water, ang ato ang YB is equal to, that's just basically Y sat, no. YB saturated, di ba? So that's YH, di ba? So that's Y sat minus YW times B. Ana, di ba? Ana na siya. Unsa man ni siya? Effective pressure. Asa nga effective pressure? From the bottom of your footing to 2 meters, which is equal to the base of your footing na 2 meters. Equal dyan na siya. 2 meters, 2 meters, 2 meters. Okay? So, this is Y prime or Y sub. So, 20 minus 9.81, that's 10.19. So, atong Q as is gihapon, 24. Ang ato ang monetary formula kaganina gihapon, ang naglahi kani, di ba? So, nahimo ni siyang Y prime B. Ana, di ba? So, balik ta sa formula, substitute everything. Kuha na to si 286.3. And that is the final answer. So, if the groundwater table rises to the ground surface, so naana daw kuno diri ang ato ang water table, nandito sa taas. Unsay mahitabo? Maapektuhan na ang ato ang Q dili. Maapektuhan na, di ba? Because that na-saturated naman siya. So, dili na pwede applicable to YDF na to. So, may na siyang Y prime DF. Kay saturated naman ni diri nga area. Right? So, Q is daraw 1.2, that is DF, times Y minus YW. Paano mo si Q? Ang ato ang BY ay kani siya here. Ma-change dili mas mausab gihapon katong kaganina nato nga na-solve mo ra gyapon to. So 10.19 kana. Para to 234 kilopascals. Okay. Alive, enthusiastic. Okay pa mo? Buhi pa mo? Number 3. A square footing has a dimension of 1.2 by 1.2 and has a bottom of 1 meter. Square footing, bottom 1 meter. So, yung DF, 1 meter. So, naata diri kina-consider nga 1.2 nga depth. Given, Y sat daw ko no. The groundwater table is located at a depth of 1.2 below the ground surface. Groundwater table, 1.2. So, sa ato pa, from here, ingon diri, 1.2. Sobra siya sa depth. Diba? Since this, ang total man niya diri, diba, is 1.2. Since kani siya 1, hindi kaning nabilin diri, is 0.2. Right? Okay. So, imong water table, na diri, water table. Okay. So, unsay may tabo? Ang gipapangita, allowable load.
the footing could carry if it has a factor of safety of 3. Diba? Ibalik na to, draw. Take note, naa diri imong water table. Pa, this is 0.2. Then naka gina-consider diri na depth na 1.2, which is equal to B. Diba? Okay. Meaning, y sat man. So, di ata mag-solve sa y sat kina naman. So, na diri itong y sat. Y saturated. Saturated siya diri. Dry ni siya diri. Dry siya here. Although, take note ha, ang given is kilograms per cubic meter. Pwede ra ka na imong gamiton diretso. Okay? As long as consistent ka sa tibok ni mo formula, pwede ra ka ni diretso. Dili mo siya 8 times 9.81 para may mo siyang kilonewtons. Dili na. Pwede na kani. Okay? So, sa paman, B. Then, tanawa, ang gigamit niya diri is density sa imuhang soil. Kani siya class, supposedly density pwede siya, pero saturated lang. Okay? So, kuhaan sa nato si Q. Q is basically equal to, di ba, y df. But since dili man y ang given, raw man, I mean, ato ang density, so pwede na density diretso. 1846 times 1, 1846. Ayan. So, that's just ydf. Solve sa dayon nato si yb. Si yb nato is mausab. Why? It's because duha na kabuok soil. I mean, duha na naka-unit weight sa imuhang soil. Sa taas is dry, sa ubos, saturated. So, sa ato pa, malahi jud. And take note, 1.2, 0.2. So, kani siya nga height, 1 na lang. Diba? Kaya ang tibok ni may consider 1.2 man. So, may tabuan na, kwaon ni mo ni siya, 0.2 times ys, 1 times ysat minus 9. Not 0.9.81. Since kilograms per cubic meter man, pila ganito ang unit weight sa ato ang density sa ato ang water? Diba that's 1,000? So minus 1,000 di siya dili. Okay, so ano din siya? Kuha na to ang value ng 1334.2. Then, substitute na to balik dirita na to mga na-solve. Given naman ang uban. Kuha na to si QU nga 123,779. Oops. Erase. So QU is divided by the factor of safety. Kaya allowable man itong dipangita. Makuha na to si 41260. Ano ba niyang final answer? Dili pa. I-times pa na to siya sa 9.81 para ma-convert siya to kilonewtons. Then, mahimo din siyang kPa. 9.81 kilonewtons. Yeah. Kilograms, kilonewtons. And then, mo na ba nitong final answer? 404.8? Dili pa. Why? Ang ipapangita is allowable load. Load man. Kani siya, kuan pa man ni, bearing pressure or capacity. So, is times pa na to siya sa area. And area sa imong footing is 1.2 by 1.2 man. So, the final answer is 582.86 kilonewtons. Okay. Number 2, ultimate bearing capacity if the groundwater table is at the bottom of the footing. So, yung water table mo daw kuno ni na siya diri. Consider gyapon tag 1.2. Unsay may tabo sa ato ang soil diri sa ubos. Mahimong saturated. Pero sa soil diri nga part, wala na, di ba? So, as is gihapon imo ang formula. YDF. Substitute everything. Dili ni siya Q, yung class sa Q lang na siya. So, kuha din niya si Y. This is Y prime.
965. Substitute balik niya diri tanan. You get the value of 122,440.3. Times nimo sa 9.81, i-divide nimo sa 1,000. Kuha nimo value nga 1201.14 kilopascals. Okay? Number 3, ultimate bearing capacity of soil if the groundwater table is 0.5 above the bottom of the footing. So, 0.5 daw ko, no? Nado ko na siya di eh. Ubos siya. So, naadili mo water table. Oh. Same gyapon. 1.2, di ba? So, may tabusin mo ang soil sa ubos, effective pressure. Ay, effective stress. Diri. Y-SAT, di ba gyapon? Pero diri sa taas, sa imong Q, diri na mag-vary. Na nakay 0.5, na nakay 1. So, 0.5 na siya sa ubos, 0.5 din siya diri. So, nakay raw S, diba? Tapos nakay Y-SAT. So, yung formula ani, it's basically 0.5 times pila ang unit weight or density ani, 1846, diba? Plus, si height niya sa soil diri, 0.5 gyapon. Times, unit weight diri, 1965. But take note, saturated man na. So, mag-minus pa kag unit weight sa water. Kuha din yung answer na. Okay, more ni siya. Diba? So, that's 1405.5. Balik din pa. Substitution lang din siya. Balik ka, andere. Kulang ni siya, eh. 1.3. Naputo lagi nang may sumpayan. Nawala yung sumpay class. Pero pag imo nang i-solve, same naman gyapon nag-answer. Nani siya sumpay. Nawala tong 0.4. Q, and Q. Ay, nawala yung sumpay. Nawala siya. Sige lang. If imo siyang i-try og solve, more man gyapon ang gawas nga result ani. Then, for number 4, more last naman ata ni. A column is to be supported by square footing. Square footing gihapon. The unit weight is 16. Internal angle. Ayan. Take note, cohesionless. Cohesionless. So, sa ato pa, C is equal to 0. So, wala tay cohesion strength. Ang naara is ang Q and Q o katong Y, B, and Y. Wala na ang nasa itong formula. So, evaluate the contribution of the depth of the contribution of the depth of the embedment to the ultimate bearing capacity in the soil. Depth of embedment. So, unsa man na siya? Muna siya tong DF, di ba? So, sa ito pa, ang formula ni katong Q and Q. So, Q and Q. 16 times 1 times imong NQ is 12.7. Kung imong answer nga 203.2. Contribution of the footing dimension to the ultimate bearing capacity of the soil. That is footing dimension. So, muna itong B, di ba? So, ultimate bearing capacity. Okay, so direct substitution na lang. Okay? Nabay butang diri nga water table. Specify ba? Wala. So, assume na wala siya na apektuhan sa water table. So, direct substitution na lang ta. So, Y, B, that is 16 times 2 times imong NY given. Kuha nimo ang answer ng 106.752. Concentric load in kilonewtons that the footing can safely support using the factor of safety of 3 against a bearing. So, ang gipapangita is ang concentric load. So, saan pagkuha? Diba natin from force over area? Oops. Nakay QO nga ma-solve. Kanang imong QO, that is basically the allowable na force over area. So, imong area diri nan ka area sa imuhang kuan footing kaning force mo ni siya ang imuhang concentric load. Kibali, nakay load diri
Kung ano mo siya sa area, area nila. Ang iyang na-produce nga kanang pressure is dapat dili mo exceed sa allowable nga imuhang ma-solve. Ang bearing capacity niya. Dapat dili siya mo exceed na. So nakuha naman ni nato i-add. So kuha nimo si QU. Pana mao. Kay ato pa na siyang i-divide sa 3 para makuha na to kani siya nga portion kani siya. This is your Q all times the area. So, kuha nimong final answer nga 413.27 kilonewtons. And yay! We're finally done. Okay pa ba ang tanan? Namati ba ang tanan? Abay questions? Let's keep it on. Wow, now I can go home. Na naman silang tagsa-tagsang balay, ma'am. Ano ba? Nawala. Open. Daghang case, ma'am. Oy. Case nila manas. Sige. Okay, wala may questions and napamatay 3 minutes, no? Wala na siya may questions. Bambadiw. Ay, dira na pa di ay. Ano siya? Na-upload na ang kuan class. Unang password. That is the password. Kindly remember. Okay, so wala na questions na. Still have 3 minutes though. Regarding sa supposedly maghatag og practice problem sa inyo ani. But it's really a like dali lang gud siya ka topic. So I would suggest na lang a book. If gusto mo mag-practice sa especially if ang atong topic kay hydraulics or kanang geotech, geotech na lang. Ang geotech nga ako ma-recommend is katubitong geotechnical engineering o foundation engineering nga libro ni Besavilla. Na may copy ang uban ana dire. If wala may copy na pirated online. I-search na lang ninyo if namoy makita. Pero, yeah. So, kato inyong gamita. Kay, murag, namo kay copy ato pero, mali. So, kato lang jud ang practice sa. Mura man pud mo gamit na sa amo ang undergrad nga time. Mura to, ang atong mga problems gani kay usaha ang uban kay gikan na pud. Kaya ang gagawas bitaw sa sa board exam, gabalik-balik ra pud actually. If namoy mabantayan bitaw sa sige yung solve og HPGE, ma-realize nimo na jud mga favorite topics ang kanang atong examiner. Kay manay mga topics nga sige balik. Katong kuan, katong ana ako nga multo nako kato. Balik-balik to siya. So, basing sa inyo, no, mugawas tong ingon adto. Pero, wala tay sample problem adto. So, basig, sa inyo ang assessment siya mugawas. Unsaon to paggamit tong katubitaw na ay B over L nga formula sa rectangle. So, take note na lang ana ha. Kay for sure, mugawas na sa inyong assessment. Same ang gyapong process. Anyways, it's already 9 p.m. Wala naman G questions, no? Wala na ba? Yes, wala na jud. Yay! Sige, you may now leave. Good night, everyone. Happy study. Kaya yun lang. So dreams and all. Good night. Bye-bye.